Muli tayong dumalaw mga kapatid sa ating paboritong channel, no? PMC mga tol, no? At ito panonoorin natin, bakit hindi maipatayo ang ikatlong templo ng Israel, no? So mayroong ikatlong templo na dapat itatayo sa Israel, pero bakit hindi daw maipatayo? Yan ang ating aalamin at yan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video dito sa channel ni PMC. Pero bago yan, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol at alamin. Ang paggawa sa ikatlong templo ng Diyos na pinakahihintay ng mga Hudyo mula sa iba't ibang panig ng daigdig ay tila nalalapit na, lalo na ngayong nasaksihan ng pagdating ng pulang baka sa Israel. Ang abo na siyang maglilinis sa mga ngasiwa sa templo upang ang propesiya hinggil sa tagapagligtas ay matupad na. Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na bago maipatayo ang pisikal na templo sa Haram al-Sharif, libo-libo ang mapapahamak, dadanak ang dugo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Gusto kong line eh. Mainit ang balita na nanggagaling sa Israel mula pa nung pinadala doon ang tinaguriang red heifer o ang babaeng pulang baka. Ito ba ang hudyat na nalalapit na ang pagdating ng tagapagligtas ng mga Hudyo o kapahamakan sa buong mundo? Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo na nakabase sa Torah o sa 5 libro na isinulat ni Moses, mababasa ang propesiya hinggil sa kontrobersyal na pagpapatayo ng ikatlong templo na susundan ng pagdating ng Mesiyas. Ngunit saan nagmula ang propesiya ng ikatlong templo? Nagmula ang kautusan hinggil sa pulang baka noong pang panahon ni Moses. Sa libro ng mga bilang, ang utos ay, sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang dumalagang baka na walang kapintasan, walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok. Datapwat iba-iba ang ginagamit na kataga kung babasahin sa ibang bersyon ng Biblia. Maliwanag ang tuntunin na ang pulang baka ay isa sa mga kinakailangan sa malinis na pagsamba. Mababasa rin ito sa Mishnah, libro ng mga pinagsama-samang alituntunin ng mga Hudyo. Ang bawat detalye kung paano iaalay ito, sino ang tatanggap at saan magmumula. Batay sa Jewish oral tradition, 9 na pulang bakang naialay na mula sa panahon ni Moses, pangalawa ni Ezekiel, sumunod ni Simon the Just, tapos ni Yohanan, ni Elionai, Hanamil at Ishmael. Ang 9 na pulang baka na tinanggap ng mga angka ni Aaron, pamilya na inutusan upang maging tagapaglingkod sa templo ng Diyos. Hanggang sa nawasak ang unang templo sa pananakop ni Nebuchadnezzar, at ang pag-iba sa pangalawang templo taong 70 CE dahil sa paghimagsik laban sa mga Romano. Ito ay kaganapang hindi makakalimutan ng angka ni Israel dahil nagkawatak-watak ang buong lahi at nagkalat sa ibang-ibang bahagi ng daigdig. Ganun pa man, ang pag-aasa na sila ay maibabalik sa lupang pangako ay hindi masisira dahil sa propesiya ng propetang Isaias. Sa Kapitulo 12, 11 bersikulo ang sabi, itataas ng Panginoon ang isang bandila para ipakita sa mga bansa na tinitipunan niya ang mga mamamayan ng Israel at Juda mula sa iba't ibang dako ng mundo. Salaysay na nakatanim sa puso ng mga Hudyo at pinaniniwala ang unti-unting nagaganap matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Buwan ng Mayo taong 1948 nung isinilang ang Estado ng Israel.
Dito naliwanagan ng mga Hudyo sa katuparan ng propesiya na sila ay magbabalik. Subalit ang pangyayari ay hindi nagdulot ng katahimikan. Bagkus ay napakalaking kaguluhan sa lupain ng Palestina, partikular na sa Temple Mount. Dahil doon nakatirik ang Dome of the Rock at ang Al-Aqsa Mosque, pangatlo sa pinakasagradong lugar ng Islam. Dahil dito yumapak si Muhammad bago pumunta ng langit. Ano't ano pa man ang mga kaganapan, batay sa ulat ng Temple Institute ng Israel, samahang itinaguyod upang pangunahan ang pagpapatayo ng ikatlong templo. Nahanda na raw ang mga gamit na ilalagay sa loob, kasama ang gintong minora, ang mga altar at marami pang iba. Gawa na rin ang disenyo ng gusali na binase sa libro ni Ezekiel. Pati yung mga magsisilbi sa templo, ang angka ni Levi ay sinasanay na rin upang maglingkod sa pagdating ng tagapagligtas ng sanlibutan. So naka-ready na lahat, no? Yung disenyo, no? Yung mga gamit na ipapasok sa loob, naka-ready na lahat. So meron silang sinasabi kasi na propesiyang kailangan maganap, mga kapatid, no? Pero kung babasahin natin ang Bible, mga kapatid, hindi kasi yan letra by letra eh. Kung ano yung nakasulat, yun na yun eh. Hindi. Minsan na talaga may mga matatalinhagang nakasulat dyan eh. Minsan kapag binabanggit ang bayang Israel, hindi yan tumutukoy sa Israel mismo, kundi doon sa bayang pinili ng Panginoong Diyos. Bakit marami ang hindi naniniwala dito? Ang paggawa sa ikatlong templo ay kinagagalak ng maraming Hudyo at mga Kristiyano, lalo na ng mga Orthodox Jews o ang mga tradisyonal na Hudyo na gustong ibalik ang pamunuang Sanhedrin na sumusuporta sa plano ng Temple Institute. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon dito sa maraming dahilan. Una, pakinggan natin ang paliwanag ng pumanaw na si Brother Eli. Kasi ang abuluyan namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Anong templo itinatayo namin? Basahin natin sa isang talata. Ito sa isang talata ng Gawa 17:24. Basa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen! Yung palang Diyos, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Kaya hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Eh, hindi naman tatahan ng Diyos to, di ubusin mo lang ang pera namin. Maririnig ayon sa ang dating daan na hindi tumatahan ng Diyos sa mga templong gawa ng kamay. Kung ganon, ang gagawing ikatlong templo ay walang saysay, kahit mapatayo pa ito ng mga Hudyo. Kung hindi ka naniniwala kay Pastor Soriano, ito ang sabi ng Simbahang Katoliko sa Catholic.org. Sinabi na ang simbahan ay naniniwala na ang ikatlong templo ay naisakatuparan na nung dumating si Hesukristo. Sa maniwala ka man o hindi, halos ganun din ang paniniwala ng mga iglesia ni Kristo hinggil sa templo ng Diyos. Ito pa ang sabi ni Pastor Kim ng Bible Baptist Church hinggil sa pulang baka. This 10th red heifer, they say, would be sacrificed by the Messiah himself. So Messiah himself would offer this red heifer at his coming. This is documented in Parah Adumah, chapters 3 and 4. What does the Bible say about that? Hebrews chapter 9, Jesus Christ is already considered to be that red animal that's given as a sacrifice. He's already given as a sacrifice, so he doesn't need to sacrifice the 10th red heifer. He is already the animal.
Tulad nga na sinabi ko kanina mga tol, no, hindi lahat ng nakasulat sa Bible ay babasahin mo na agad ng literal. Diba? Kasi pag sinabing templo mga tol, hindi naman yan tumutukoy din agad-agad. Noel, may mga binabanggit sa Bible na ipagtayo ng templo kung saan kayo magsasagawa ng pagsamba o pagtitipon para sambahin ng Panginoong Diyos. Kaya nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na kapilya, church kung saan tayo nagsasagawa ng pagsamba. Pero may mga ibang talata din kasi sa Bible na ang tinutukoy na templo ay hindi yung literal na templo, kundi yung parang parang sabihin nating samahan. Ganyan mga tol. Yung isang kalimbawa katulad na lang nung sinabi ng Panginoong Jesus, 'di ba? Nung sinira niya yung mga lamesa na mga nagtitinda doon sa labas ng ng gusali, 'di ba? Sabi, etong templong to ay itinayo ng 10 taon, parang gano'n natin yung sinabi, hindi ko maalala kung gaano katagal, no. Sabi niya, ito ibagsak ninyo at itatayo ko ng 3 araw, 'di ba? Yung ganong sinabi niya, hindi niya tinutukoy yun sa literal na establishment, kundi yung sarili niya mga kapatid. Kaya hindi lahat ng nakasulat sa Bible is ililiteral mo na babasahin mga kapatid, no? Ayan, ang mga malalaking relihiyon sa Pilipinas na ang nagsasabi na ang ikatlong templo na binanggit sa Biblia ay hindi pisikal, ngunit spiritual. Ganun pa man, marami ang naniniwala na isang Antichrist ang uupo sa ikatlong templo kung ito ay may papatayo. Kaya ang tanong na nararapat na masagot ay, maitayo kaya ang templo? Mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na dadanak mo ng dugo kung ito ay gagawin. Bakit kamo? Bakit? Bagamat maraming balakid para itayo ang sambahan o ikatlong templo ng mga Hudyo, katulad ng red heifer na ayon sa tradisyon ay kailangan ipanganak sa Israel mismo, hindi sa ibang bansa. Ang mga pulang baka na laman ng balita ngayon ay nagmula sa Estados Unidos. Pangalawang problema ay ang mga maglilingkod na saserdote kasama ang high priest. Ayon sa kasulatan ay kailangan angka ng mga Levita, mga kamag-anakan ni Moses at ni Aaron. Subalit ang lagda ng 12 lahi kasama ang kay Levi ay nasunog nung nawasak ang pangalawang templo. Sa madaling sabi, hindi na alam ng mga Hudyo kung sino-sino ang kadugo ni Aaron. Walang hawak na tumpak na family tree o DNA ang mga Hudyo ngayon. At pangatlong suliranin, marahil ang pinakamalaking balakid ay walang iba kung hindi ang mga Muslim. Dahil ang nais ng Temple Institute ay itayo ang sambahan sa pinakapwesto ng Dome of the Rock sa Haram al-Sharif, isa sa pinakasagradong lupa ng mga Muslim. Ang plano ng mga Hudyo ay gibain ng banal at sagradong moske ng Islam at itatayo ang ikatlong templo. Pag ganun nga naman talaga nangyari, dadaanak nga naman talaga ang dugo. Siyempre, hindi papayag ang mga kapatid nating kaibigan nating Islam. Ng banal at sagradong moske ng Islam at itatayo ang ikatlong templo. Ang tanong ay, pumayag kaya ang halos 2 bilyong mga Muslim? Malamang hindi. Taong 636 hanggang 637 AD, sa pamumuno ni Caliph Umar, nasakop ng Islam ang Temple Mount sa Siege of Jerusalem, kung saan libo-libo ang namatay. Nabalik naman ito sa kamay ng mga Kristiyano noong taong 1099 nung sumugod ang mga krusada. Subalit mga taong 1187 nung nabawi muli ito ni Saladin at ilang daang taon sa kamay ng Ottoman Empire. Makikita na tuwing pinag-aawayan ng Temple Mount o Haram al-Sharif, malaking digmaan ang nagaganap. Dumadanak ang dugo, libo ang namamatay. Nung matapos ang unang digmaan, napunta sa bansang Jordan ang pangangasiwa sa Temple Mount. Ngunit hindi dito nagtapos ang kaguluhan dahil halos taon-taon mula noong 2000 ang labanan ng Israel at ng mga Palestinians at samahang Hamas, kapatirang Muslim laban sa Israel, ay hindi tumitigil. Taong 2000 ayon sa The Guardian, isang riot ang naganap dahil sa pagbisita ng isang politiko sa Haram al-Sharif. 2001 sa New York Times, laban ng Israeli at Palestina sumabog muli. Taong 2002, pinaslang ang pinuno ng Palestina na si Raed al-Karmi na sinundan ng mga suicide bombings. Kung magpapatuloy, taong 2015 sa AP News, dumarami na raw ang atake ng mga Palestinians sa Israel. 2015 sa Reuters, naganap sa Al-Aqsa
ang sagupaan ng mga Palestinians at pulis ng Israel. 2017 sa Bloomberg, pamamaril ng Palestina dahil peligro daw ang mga Israeli sa Temple Mount. Ilan lamang ang mga ito sa kaguluhan sa Israel dahil sa away hinggil sa Temple Mount o Haram al-Sharif. Mantsakin mo, paano na kung ipagigiba ng mga Hudyo ang sagradong Dome of the Rock upang itirik ang ikatlong templo? Lalo na, walang duda, gulo ang idudulot, hindi lamang sa Israel, pati sa buong mundo. Anong aral ang mapupulot dito? Dumating man ang tagapagligtas ng mga Hudyo o ang antikristo na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Marami ang nagsasabi na hindi maitatayo ang ikatlong templo kahit na meron pang red heifer sa Israel. Ang mga balakid ay gabundok na hahakbangan upang matupad ito. Marahil ay gabulkan dahil kung ipagigiba ang sagradong gusali ng Islam, sasabog ang ikatlong digmaang pandaigdig at marahil wala nang matitira na sasamba sa ikatlong templo. No, relihiyon na ang dahilan mga kapatid kapag nangyari yan, digmaan o relihiyon na ang dahilan. Hindi na dahil sa langis, hindi na dahil sa agawan ng lupa, relihiyon na. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Alright, no? Gusto nilang ipatayo yung ikatlong templo daw pero wala silang lupang pagtatayuan. Gusto nila yung lupang may nakatirik na at pagmamayari pa ng ibang relihiyon, mga tol. Hindi rin talaga mangyayari, hindi rin talaga posible dahil napakatinding alam naman natin mga tol, no? Meron sila dun 2 bilyong Islam o mga Muslim. Syempre sa buong mundo pa. Diba? Pang ilan ba ang Muslim sa mga pinakamalaking relihiyon? Napakalaki, diba? Grabe. Kaya pala hindi nila maipatayo, no? So anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin mga kapatid? Comment down below at syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.